Welcome to the second episode of the Nancy Esguerra podcast. Every Tuesday, Philippine time, 9 to 10 p.m. AM. Beyond. Okay, so let's edit that mamaya. Hanggang sa oras, Right. nagkakalituhan tayo. Ano? Okay. Ulit. Ulit. Welcome to the second episode of the Nancy Esguerra podcast here on podcastpilipinas.com. And here's your host, Nancy Esguerra. Hi Jerry, good evening. Good evening sa mga kababayan natin dito sa Amerika again. At magandang maulan pa rin ang umaga sa mga kababayan natin sa Central Luzon. Tigil putukan muna po sa kapwa natin Pilipino sa Mindanao at maayong sunshine sa Visayas sa Pilipinas. Welcome po sa second episode ng Nancy Esguerra podcast. At sa mga hindi po nakakaalam kung paano tumutok sa atin, pumunta lamang po kayo dito sa www.podcastpilipinas.com/Nancy. At sa mga hindi po makakaabot sa discussion ngayon, you can also listen to us sa mga replays, the same website, www.podcastpilipinas.com/Nancy. Nung nakaraan po, medyo nangako po tayo na magkakaroon tayo ng guest tonight. But unfortunately, medyo busy po yung ating mga senador dyan sa hearing sa Senado tungkol sa pork barrel at sa paulit-ulit na bolahan sa Senado. Kaya ngayon pong gabi ay muling sasamahan tayo ni Gerald Lacuarta. Hi, Gerald. Hello, Nancy. Kumusta ang buhay-buhay? Eto, kahit pagod, sabi mo nga, Monday Madness. Yeah. Ano, So, galing ka sa work ngayon, no? Actually, nagtrabaho ako 3 gabing straight. So, during the day, kasi syempre mahirap kumuha ng tulog. So, hindi kompleto yung tulog mo kapag sa araw. Pag nagtatrabaho ka ng gabi, hindi kompleto yung tulog mo sa araw. Ayun. Well, time check lang. It's 9:16 It's p.m. 6:16 p.m. dito sa Los Angeles. At siyempre sa Pilipinas, alas 9 ng umaga, 9:16 p.m. AM. AM. Nakakalito, no? I know. At siyempre sa Pilipinas sa ngayon, 'di ba, baha pa din sa aming lugar sa Central Luzon at pinagdadasal natin yung mga kababayan natin doon na makasurvive sa kanilang dinadanas ngayon. Ang daming mga oras na pinagdadanasan yung ating kababayan doon. So, well, konting ingat lang din. Lumayo-layo sa mga glass windows. Tapos, siguraduhin na meron kayong flashlight. Tama po yun. Transistor radio. I know. Jerry, last Friday, nilaunch natin yung programang ito, yung Nancy Esguerra podcast. Gusto ko lang magpasalamat. I'd like to thank everyone na sumuporta, at especially dun sa mga nag-listen, nakinig sa atin. As of now, I think nasa 179 listeners recorded tayo. So, thank you so much. Yay! At marami na rin nag-download sa episode. Yeah. Kasi pwede rin siyang i-play sa MP3 player, pwedeng i-download sa computer, pwedeng ilagay sa iPad, pwede rin siyang i-play sa iTunes. Ayun. At gusto ko lang din malaman din ng ating mga kababayan, since itong programa po na ito ay naglalayon na tumulong sa ating mga kababayan dito sa abroad or kahit sa Pilipinas, sa mga kababayan natin sa Pilipinas, meron pong tumawag sa akin kanina na kung maaari ay makahingi ng tulong.
So far, gagawa natin ng paraan para hindi po tayo nangako kasi hindi pa ganun kalawak yung ating programa. Pero gagawan po natin ng paraan na makatulong sa ating mga kababayan. Okay. So Nancy, ano ang feedback na nakuha mo dun sa first episode natin? Sa mga kaibigan mo or dun sa mga nating kasama sa media? Actually, hindi nila inaasahan na maririnig nila ako uli yung boses ko. Puro Facebook. Chat sa Facebook, PM. Pero maraming nag-response na, of course, positive din yung mga feedback na talagang yung programa natin kasi ay nakikita nila na sincere tayo sa ating programa, sa mga sinasabi natin at sa mga sasabihin pa natin, of course. At at susuportahan nila tayo sa ating mga layunin. Yeah, especially yung mga dati nating kasama sa media sa Maynila. Yeah, I'd like to mention Tina Pagirigan, si Monchet. Si Tina. Yep. Si Tina, kausap ko siya actually kagabi. And then si Monchet, kung nakikinig ka, madam, I'm waiting for you. Monchet is your mentor, right? Yes. I remember, sinabi mo sa akin. And then meron siyang meron tayong makausap na isang malaking tao din dito sa LA na siya yung magko-connect sa atin na pwede nating ma-guest dito sa show. Napakaraming pwedeng i-guest sa lugar mo na napakalaki ng Filipino community, di ba? Mga professionals, mga from the church. Yeah. Sino pa? Meron din ba tayong mga Filipino na na nasa government, like officials? Officials, I think so, pero hindi ko masyadong kabisado pa kung sino, but meron tayong layunin na i-research at hopefully makausap natin at mailagay sa ating programa. At malapit ka ba sa Daly City? Yung DALY? Medyo malayo ako. Sa Los Angeles proper kasi. So, okay. Gano'ng kalayo yun sa Daly City? Mga ilang oras? Not sure. Not sure. Kasi yun yata ang Daly City is predominantly Filipino population. Okay. Anyway, i-research din natin yan. And gusto ko lang ding malaman ng ating mga kababayan na sa susunod na episode po, next week, ay simula nating makakasama regularly yung isang immigration lawyer, si Attorney John Perry. Immigration lawyer. Expert po ito. Siya po yung nag-ayos ng aking dokumento. At yung may-ari po nung De La Luz Medical Services dito sa LA din, na sila naman yung pamilya na to, yung nagbibigay ng libreng serbisyo para sa community, actually hindi lang sa mga Pilipino but sa pangkalahat ng mga nangangailangan ng tulong na medikal. Nagpo-provide po sila, although syempre they're connected with the government. Yung sa state. Pero makakasama po natin sila next week din at malalaman nyo kung paano at sino yung mga yung eligible na makakuha ng kanilang libreng serbisyo, lalo na yung mga kababayan natin dito na malapit sa area, dito sa LA. Yan. Especially dun sa mga walang medical insurance. Yan. Okay. So, Jerry, kumusta naman ang weekend? Actually, yung weekend, ginawa ko yung webpage mo. /Nancy. Yes. So, naging busy ako doon. Tapos, nagputol ako ng damo.
Okay. Medyo mabagal na tumubo ang damo kasi tapos yung summer eh. So, lumalamig na. Medyo bumabagal na yung tubo ng damo. Pero nag-ano pa rin ako, nag-lawnmower pa rin ako. Tapos naglinis-linis ng bahay. Ganun lang naman ang buhay dito eh. I know. Kahapon, Saturday, nagpa-pick up ako ng balikbayan boxes. And then, yung nag-pick up yung mismong may-ari nung balikbayan box service. Yung pangalan niya si Mang Cesar Bustos. Yung pangalan ng cargo, Filipino Cargo Express, siya po yung may-ari, si Mr. Cesar Bustos. At nakakwentuhan natin siya sandali. And then, at sabi niya nga sa atin, magpapa-unlock din siya na, umupo kasama natin sa mga susunod nating mga episode. At, pero yung kanyang business ay, nabanggit na sa atin kanina na it's been running for almost 10 years. At marami siya syempre na pinagdaanan na for the first couple of years, ang sabi niya, mahirap magtayo ng business dito sa Amerika. Syempre, kapwa mo mga Pilipino, medyo mapapahiya ka kapag, when you're doing marketing. Hello? Oh, nawala po si Nancy. We're using Skype to connect with her, and we're trying to get her back. In the meantime, let me play some music while I try to get back Nancy on air. Okay? This is podcastpilipinas.com, and this is the Nancy Segarra podcast. We're going to take a short break as we try to get Nancy back on Skype. Angie girl, vivi senza paura, straordinaria avventura. Angie girl, segui attenta la pista, troverai quella giusta. Oh, Angie, dolce Angie girl, biondo agente segreto, cervellino irrequieto. Angie, cara Angie girl, dolci occhioni blu, straordinario fiuto, all'amico astuto, furbo agente di Scotland Yard, porta l'esperienza della sua efficienza, investigando insieme a te. Angie girl, sempre in mezzo ai guai. Angie girl, dimmi come fai. Oh, Angie girl, vivi senza paura ogni folle avventura. Oh, Angie girl, inseguendo ogni pista troverai quella giusta. Oh, Angie, dolce Angie girl, biondo agente segreto, cervellino irrequieto. Angie, cara Angie girl, dolce occhioni blu, senza il suo diadema è triste la regina, certo un ladro se ne impossessò. Angie sospettava, Angie investigava e poi il ladro lei trovò. Angie girl, sempre in mezzo ai guai. Angie girl, dimmi come fai. Oh, Angie girl. Oh, Angie girl. Oh, Angie, dolce Angie girl. Oh, Angie,
Angie girl, segui attenta la pista, troverai quella giusta. Oh Angie, dolce Angie girl, biondo gente segreto, cervellino irrequieto. Angie, cara Angie girl, dolci occhioni blu, straordinario fiuto, all'amico astuto, furbo agente di Scotland Yard, porta l'esperienza della sua efficienza, investigando insieme. And we're back with the Nancy Segarra podcast here on Podcast Pilipinas. And here's our host, Nancy Segarra. Hello again. Yeah, sorry nawala si Nancy sa Skype. Opo, nagkaroon lang ng konting technical problem. Anyways, katulad nung kinukwento natin kanina, yung si Mang Cesar Bustos, makakasama rin po natin siya one of these days. Ikukwento niya rin po yung hirap na pinagdaanan niya, kung paano siya, nagtayo ng kanyang sariling business, tapos na yung mga kahihiyan na inabot niya nung time na nagma-market siya sa mga kapwa natin, mga Pilipino. Medyo na mapakinggan, but totoo po 'yan. Nakakalungkot lang na pakinggan, but he's so successful right now. Marami po siyang kliyente. He's nag-operate siya sa buong Orange County and LA County, but he's a very good person. Ayun. And right now, actually, hinintay natin si Monchat Laranio, right? Sineset up lang yung kanyang laptop, and then makakausap natin siya. I'm so excited. Yes. And, by the way, for those who just tune in, or for those who just, for those who are listening, for the benefit of the listeners, we are using Skype to connect with each other, and we're also using Skype to trying to connect Monchat and get her on air. Yes. And you're listening to the second episode of the Nancy Segarra podcast. Yes. Jerry, yung medyo maingay yung issue yes, dito sa California, yung tungkol doon sa pagsusog doon sa pagbibigay ng driver's license sa mga illegal immigrants pa rin. Okay. Kahit saan namang state dito sa Amerika. So, laging pinag-uusapan, hindi nawawala sa issue 'yon. But last Thursday night po ay naipasa na nung sa California Senate kung pagbibigay ng lisensya, yung mga driver's license dun sa mga illegal immigrants. Kasi syempre marami sa atin, almost 7% ng residente po ng California, or 2.6 million people yung hindi po legal na naninirahan pa rin dito sa California alone. And then based nga doon sa malaking po ito, na nakikita ko po na malaking tulong ito para sa mga kababayan din natin na makapagtrabaho or makapag-drive ng legal dito sa California. Kasi yung iba na nagtatrabaho, na nagbabayad ng tax, hindi sila makakuha ng driver's license, hindi sila makadrive, ang ginagawa nila, nagbabas sila. Marami tayong mga kababayan na nakikita natin na gumagamit ng bus para makarating sa kanilang mga trabaho, but nagbabayad sila ng tax. So ito po yung nakikita natin na malaking tulong sa ating mga kababayan dito sa Amerika, na inaayos pa rin po na kasalukuyan yung kanilang mga papeles, na
based po dun sa Assembly Bill 60. Yun nga po, ay pinasa na yung bill nung last Thursday night na naglalayon nga po na makarating yung mga tao ng safe at legal sa kanilang mga trabaho. But si Governor Jerry Brown ay pipilitin niya na isusog itong bill na to sa Washington at yung para na rin doon sa tinitignan na pagpasa doon sa immigration overhaul kasi na maging legal or na maging legal na citizen, legal na residente yung mga illegal immigrants na nagtatrabaho dito na nandito na sa Amerika. Nancy, matanong ko sa'yo, meron ka bang stats nung bilang ng so-called mga TNT or mga illegal immigrants na Filipino? At least sa California. Sa California, wala tayong eksakto, but California alone, katulad ng sinabi ko kanina, 7% ng California residents or 2.6 million people, 2.6 million people dito sa buong Amerika. State? Oo. Sa buong. Oo, yung illegal. Pero yung 7% ng residente ng California, yun pa rin yung mga walang papel. Pero hindi natin the whole, worldwide siguro yung mga galing sa iba-iba pa ring bansa. Pero yung sinasabi natin kanina na pagpasa doon sa meron ng siyam na state na nagpasa nung bill na nag-issue na rin ng mga driver's license doon sa mga undocumented residents. And then pero under doon sa AB 60 na bill ay kasi kapag nag-apply ka ng driver's license, 'di ba nakalagay doon driver's license or TL, right? Yes. Doon sa mga bibigyan ng lisensya na makapagmaneho, ang nakalagay doon sa kanilang card ay driver's privilege, rather than the driver's license. Oo. At nakalagay din doon na hindi ito eligible na dokumento para makapag-apply ka ng trabaho or for public benefit. At yung pa ring mga tao na pwedeng maka-avail nito, yung makakapagpatunay na nagbabayad na sila ng tax at nagtatrabaho na rin sila dito sa Amerika. Siyempre hindi eligible yung mga tao na manggagaling for example sa Pilipinas or sa ibang parte ng mundo na papunta dito sa Amerika and then just to makapag-apply ng driver's license. Hindi po sila covered dun sa bill na 'yon. Meron bang minimum requirement ng years and stay bago mag-qualify dyan? I think 5 years. Okay. Yun. Si Monchat Laranyo tumatawag po sa atin. Nasa Skype na ba siya? Can you contact him? I mean, Monchat? Okay. Let me try, okay? Anyways, yun din, Jerry, Nancy, can you ask Monchat to approve my contact request sa Skype? Ayun. Okay. Ano sabi niya? Sabi niya, okay. Okay. That's right. Okay, Nancy, could you go on while I try to get her? Ano siya? Guy or girl? A girl. Okay, okay. At maganda ang kanyang boses.
At siya ay Hindi pa niya ako ina-add eh. Sigawan mo nga. Yikes! Hindi, joke lang, Monchet. Okay. You're listening to podcastpilipinas.com, and you can find us or follow Nancy at podcastpilipinas.com/Nancy. Alam mo, kinakabahan ako. Bakit? Wala pa siya? Then, sabi niya wala pa dito. Hindi ko alam kung nag-reading ba? Hindi. She has to approve my contact request. Skype. Sabihin mo, check niya yung pending request. Contact request. Nasaan ba si Monchet? Sa Manila? Yeah, nasa Manila siya. Okay. Actually, pinilit ko siya. Sabi ko, kailangan kita. Kailangan mo ng backup. Kailangan ng backup. Bigyan mo kaming konting background kay Monchet. Bago siya Okay, si Monchet, actually, bago ko siya nakasama sa DZAR, sa NBC, naging reporter muna siya sa DWIZ. At nakaikot na yan sa lahat ng sa Malacanang, sa Senado, sa Congress. Pero naging idolo ko siya nung nagko-cover siya ng Department of Justice. Kasi parang angkop na angkop yung mga salitang ginagamit niya doon sa, sa pag-explain ng mga lumalabas na mga issue sa Department of Justice, lalo na sa Supreme Court. Napakagaling na babae. And then meron siyang business program sa NBC at talagang pinag-aaralan niyang mabuti yung kanyang yung meron siyang mga segments doon at isa siya sa mga iniidolo ko sa pagdating sa radyo. Okay. Next naman ako dyan. Monchet! Ayan. Magpakita ka na. Ikaw na lang daw yung kukontakin niya. Okay, sige. Ako yung add niya. Sige. Oo. Gumagamit po kami ng Skype ngayon. Ito po yung bagong teknolohiya sa broadcasting. Kami po ay nasa kanya-kanya mga bahay. Nagpo-broadcast po kami. Yung anak ko gumagawa ng assignment. Nasa aking likuran. Para po sa mga hindi nakakaalam kung ano yung podcast, ito po ay galing sa words na iPod tsaka broadcast. Kasi ito yung mga broadcast na pwede nyo pakinggan sa inyong mga iPod noong uso pa ang iPod, tapos na uso yung iPhone, yung iPad na naman ngayon. So, ito yung mga broadcast na pwede nyo pakinggan sa mga mobile devices. Alright, so Monchet is trying to call me, so I'm gonna add Monchet, okay? Okay, let me try this. Okay, Nancy, can you ask her to call me? I'm sorry. Dahil gusto lang dito, medyo, nakakapag-broadcast tayo, nasa sarili-sarili natin tayong mga... Ayun, okay. Ayun na, okay na. Okay na. Okay na siya. Okay na siya. Dali, ha? I'm gonna add Monchet. Yes, mga kababayan, kayo po ay kasalukuyang nakikinig po sa second episode ng Nancy Esguera podcast. At, Nancy, I think Monchet is on air. Okay. Love it up? Hello? Oh, ayan si Monchet.
Hello, Monchet. Hi! Grabe. Yes, hi. Sobra-sobra yung introduction ko sa'yo. Kanina ka pa namin hinihintay. Hindi kasi, alam mo naman ako, hindi ako techie, no? Yeah, Malinaw ang ano mo. Malinaw na malinaw. Mukhang umuulan. Umuulan ba dyan? Madam, maraming salamat sa pagpapaunlak. Naku, ikaw ba matatanggihan ko? Diyos ko. Siyempre naman. Tinatawag ko lang po ng Madam si Monchet, pero magsing edad po kami niyan. Thank you! Oh my gosh. Nakabawi na ako sa'yo. Anyways, Monchet, kamusta yung ating panahon dyan sa Maynila ngayon? Well, dito sa Quezon City area, dito sa kinalalagyan ko ngayon, medyo sumisikat na yung araw, although makulimlim pa rin, cloudy pa rin. Pero kasi ang advice ng Pag-asa, meron pa rin mga pag-uulan. Kasi totally nandito pa rin nandyan pa rin yung habagat, and then meron papasok na naman na low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Yan. Pero maraming areas dito yung naapektuhan. Kasi yung from Friday, sunod-sunod din yung, since merong itong si Odette, may dala rin siya yung, kinukuha rin niya yung habagat. So, marami rin siyang dalang ulan. So, inabot siya, di ba, naging super typhoon, and then ngayon, nasa Hong Kong na ata siya. So, yung dito na apektuhan, like, ang Zambales, Subic Zambales, and then yung Bataan. At saka Olongapo. Maraming mga landslide, maraming mga namatay, and then, yung mga kababayan natin, hirap na hirap. Ngayon, kasi, yung area nila talagang devastated dahil sa flooded areas. Yeah. Wow. Yeah, I imagine yung hirap na boses mo I'm sorry? Ang ganda ng boses mo Siyempre, nagmana ako sa'yo. Anyways, siguro, Madam, kilala mo si Gerald Dacuarta. Nag-cover siya dati under ng sa Western, nakasama ko siya sa Western Police District before. Philippine Daily Inquirer siya. Matagal na yun. Matagal na. Alam hindi na ako kilala. Tinitingnan ko nga yung picture niya. Iniisip ko nga baka somewhere siguro na-encounter ko rin siya with Kuya Aya Yupanco. Oh, si Aya kilala ko. Yeah, si Aya. Yan. Yung hugatan kami ng ng script. Si Aya ba? Nasa radyo pa? Yes, oo. Kasama ko pa rin siya sa DWIC dito sa Pilipinas. Gusto ko yung boses ni Aya Yeah. Meron siyang distinct na voice. Oo. Saka si Jess Garcia, yan. Sila yung si Jess. Dati. Si Rod Izon sa DZMM. Ayan. Naging sentimental na naman ako. Ako. Ay, bago pala lahat, congratulations dito sa inyong bagong inyong radio show via internet. At ito yung malaking tulong to para sa ating mga kababayan dyan sa US and then yung nandito sa Pilipinas. Pwede kayong makapag-interact sa kanila, di ba? I know. Maraming salamat, Madam. At syempre, katulad ng pinag-usapan natin kahapon, ikaw yung actually isa sa, katulad ng sinabi ko rin kanina, ikaw yung isa sa mga tinitingala ako pagdating sa broadcasting, sa radyo. Ayun. Kumpara sa iba. Yes! Sige na nga, tinutulungan na nga kita dito Nancy, medyo lumapit ka sa microphone. Okay. Para malayo. Ayan. Ayan. Sige, okay na. Nakatakip kasi yung hindi ko napansin. So ito every day ang inyong program. Ako muna magtatanong sa inyo. Every day na itong program niyo from 6 Ask to 7. Gerald. No, yung kay Nancy is weekly. Martes sa Pilipinas, 9 hanggang 10 ng umaga.
Okay. Which is 9:49 p.m. ng 9:49. And so sa New Jersey, it's Monday. Kay Nancy naman, it's Monday din. So it's every Monday. It's every week. Which is Tuesday sa Pilipinas. Tatanong ko lang, bakit nyo naman iniwan ng Pilipinas? Anong mga, ayan ang mga questions, diba? Ito si Nancy, alam ko na yung dahilan. Okay, si Gerald naman. Well, ako, sinamahan ko yung pamilya ko. Kasi yung wife ko na-hire na nurse. Okay. Pero nung una, ang sabi sa akin ng mga editor ko, sabi nila, anong gagawin mo sa Amerika? Mag-alaga ka lang ng bata doon, sabi nila. Which is totoo naman talaga. So, nung mga unang years talaga, nahihirapan ako. Mga struggling years nyo. Yes. Kasi biglang, 360 yung buhay, no? Parang, dito ako natutong magluto, maglaba, ano ba? Lahat? Lahat ng pwedeng, Kasi dito, wala kang kasama sa bahay. Kayo lang eh. So, lahat ginagawa mo. Good for you, naka-survive. So, ilang taon na kayo dyan nag-stay? Ako, magta-10 years na ako this year. Ikaw, Nancy? Ako ay magta-12 years na sa January. Tagal na rin, no? DZAR days namin. DZAR. Pero alam mo, madam, mahirap yung naging, yung situation namin. Kasi, katulad ng sinasabi ni Gerald kanina na yung nagsasenti na naman siya kanina. Kasi, pag naririnig mo or nakikita mo yung mga dati mong kasama sa Pilipinas, sa mga news, sa TV, of course, mahirap kasi iba yung trabaho dito eh. Iba yung hirap na dinadaanan namin dito kumpara nung nandyan kami. Kasi pag nasa media ka dyan, syempre, parang light na light lang yung trabaho natin, di ba? And then, yung mga privilege na natatanggap natin, kahit papano, malaking bagay din yun. Dito, talagang wala, as in zero. Kailangan kang magsimula sa pinaka mabigat na posisyon na from zero talaga. So ganun kami ni Gerald. Kaya napakalaking tulong nitong programa na ito para makakonect kami uli diyan sa mga kababayan natin sa Pilipinas at sa mga dating kasama. At maraming salamat sa mga suporta na natatanggap. Maraming salamat sa iyo syempre. At ayun, Gerald. Maraming salamat kay Monchet sa pagtanggap ng invitation. Hindi ko kayang tanggihan si Nancy. Monchet, ano ba yung mga programa mo sa radyo or mga projects mo? Yes, meron ako. Kasi ngayon, from DZAR days, nalipat ako sa Channel 9, yan. Tapos, bumalik ako sa print and then ngayon sa radio. So, at the same time, radio and print pa rin ako. Yung kino-cover ko, especially dito sa Pilipinas, yung agriculture and yung sa mining, yung sa DNR, so environment and agriculture. So, kung makakapagbigay ako namang... Minsan, yun kasi medyo mainit yung issue ng mining industry kasi may mga pending silang issue with the government. So, hindi siya ganun kalakas lalo na issue ng taxation. Alam mo na, kailangan makakolekta ng gobyerno. So, madam, yung ngayon sa Senado, mainit yung discussion sa pork barrel. Yes. Sa iyong sariling pananaw, ano yung inaasahan ng sambayan ng Pilipino na magiging resulta? Ang latest kasi, parang ang Department of Justice, binawalan na yung mga whistleblowers to testify kasi naka-akit na sa Office of the Ombudsman yung plunder case against dun sa mga accused, yun sa mga and then, so, ang Senate Blue Ribbon
Parang meron pa silang mga certain may schedule pa sila for public hearing pero hindi pa yung kasi ang maraming tinatakal ngayon yung sa budget for 2014. And then at the same time, hatidan sila dahil yung merong calamities itong recent lang, and then yung nangyayari ngayon sa Mindanao, yung between MNLF forces and the military, and then after, hindi pa tapos sa Zamboanga, meron naman ngayon sa Midsayap, Cotabato, na meron din BIF and military forces. So, medyo hati yung mga issues. Yeah, yung mga issues na yan, 'di ba nung pumutok yung sa Zamboanga, ang sinabi ni Miss Wari dati na hindi sila yung nagsimula kundi yung government forces, right? Hindi ba parang dinadivert lang yung issue kasi si Miss Wari na mismo yung nagsabi dati na hindi sila yung nagsimula, gobyerno ang nagsimula. Hindi ba isa ito sa pamamaraan ng gobyerno ngayon na i-divert yung issue, na hindi mapunta yung atensyon ng ating mga kababayan dun sa pinag-uusapan na pork barrel? Actually, nahahati lang siya kasi meron pa rin namang grupo dito especially dito sa Metro Manila, na continuous yung kanilang calls dun sa investigation, yung i-press yung mga charges doon sa mga accused na involved sa pork barrel scam. And then, at the same time, yung ating namang mga national government officials and local government units, busy naman sila dun sa issue dito sa Mindanao. So, although sinasabi ng iba, parang diversion, nga lang daw to, para yung issue, pero may mga grupo rin talaga dito na hindi pa rin tumitigil, nakatutok dun sa nangyayari dito kay Napoles. Kaya nga, every now and then, merong mga updates kung ano nangyari dun sa ginagawa ni Napoles dun sa Camp Santo Domingo, dun sa Laguna. And then, yung kahapon, yung pinaka last update kay Napoles, nag-plea ng that guilty for her, yung mismong court. Kasi hindi siya nag-plea ng guilty or not guilty. Kasi, di ba meron kasi silang, according to Attorney Capulan, meron silang pending case before the Court of Appeals. So, yun yung pinaka-latest dito kay Napoles. Okay, sa kaalaman pa rin ng ating mga kababayan, kasi ako mismo hindi ko rin masyadong alam or kabisado yung mga malalaking pangalan na nasampahan na sa Supreme Court, yung plunder case. Sino-sino uli yung mga mababatas na nasampahan? Number 1, si Senator Juan Ponce Enrile. At least 38 names Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada, yung big three. Okay. Sinasabi nila. And then, chief of staffs nung ilang mga senador na yon. Tapos yung mga president ng mga NGOs ni Napoles. And then, merong ilang, I think, 3 or 4 congressmen, former congressmen, ang kasama rin sa mga na-file ng kaso. Pero yung iba doon, parang hindi naman siya plunder, parang sa graft and corruption lang. Pero yung plunder case talaga ang na-file. Enrile, Estrada, and Revilla. So, yung kaso, yung issue nung kay Senator Enrile at doon sa kanyang assistant na si Reyes, kasi Chief of Staff. Yes, Chief of Staff. Bilang mga reporter, 'di ba, kapag nag-interview tayo, nagre-report tayo, usually ang nakakausap natin yung kanilang mga Chief of Staff, right? So, syempre, ang inaakala natin talaga na tapat sila, talagang close sila, napakalaki nung alam nila political or personal doon sa kanilang paglilingkuran. So, ano yung masasabi mo doon sa nangyayari ngayon between Enrile and Reyes?
Kasi, syempre, sila yung una nating nakakausap dati. So, ayun, anong masasabi mo tungkol kay Reyes? Kasi si Reyes, hindi ko siya, actually, nire-recall ko nga siya kung na-meet ko siya nung nagko-cover ako ng Senate before. Yung huling statement ni Senator Enrile sa kanya, yung interview, basta nung tinanong siya about the details, sabi niya, doon na lang daw siya sasagot doon sa mga certain issues na dapat sagutin. Pagka nag-start na yung sa ombudsman, yung investigation sa court or sa ombudsman. And pero sabi niya, hindi naman daw niya binitray doon si Gigi Reyes. Yun lang yun naman yung statement niya at wala hindi na siya nagbigay pa ng mga karagdagang information. Okay. Gerald? Yun ang latest. Hello? Yeah. Hi. Kilala niyo ba si Mavic Cabura? Yeah. Yes! Nasa chatbox siya. Nancy, tingnan mo yung Nasaan na pa si Mavic ngayon? podcastpilipinas.com/Nancy. Actually, kausap ko lang siya kanina. And then, meron siyang message sa chatbox. Okay, ano sabi niya? Ito, basahin ko. Sabi niya, namimiss ko na kayo, ate. Pati sina King at Pikachu. Sino yun? Alam ko, umiiyak yan. Bakit? Umiiyak yan ngayon. Saan ba siya naka-base ngayon? Diyan din sa States. Nasa San Francisco siya. Si Mavic ba yung yung matangkad? Hindi. Hindi. Sa DCEC yun, yung sinasabi mo, Jerry, natatandaan ko. Oh, si Mavic. Iba to, ibang Mavic. Ibang Mavic yan. Si Mavic Cabral. Actually, si Mavic, namin yan talagang mabait tsaka masipag na, kasama sa DZAR dati. Hey, Mavic. Nakikinig siya, oh. Batiin niyo. Hi, Mavic. I know, umiiyak yan. Lumuluha yan ngayon. Yuhu! Lipat ka na Sino yung King at Pikachu? Sino yun? Si Larry King at si Eric Arevalo. Hindi, mga pangalan nila yung Jerry nung meron silang Larry King Live. Yun yung kanyang radio show sa DCAR. Oh, okay. Yeah, so yan yung kanilang radio program. Yan yung masayang pagkada, yung dalawang yan. Super kulit. Hello, Mavic. Si Mavic pwede rin mag-join yan sa atin. Actually, si Mavic marami siyang kliyente ngayon nagsusulat siya sa nag-e-edit siya. Alam mo yung yung isang Mavic, can you type the name please? Pero nagsusulat parang siya. War Agency? Yeah, something like that. At marami siyang kliyente, maraming dumidepende sa kanyang katalinuhan ngayon. Wow. Yeah, saludo ako kay Mavic. Napaka pwede ko siyang pa-advise ako sa kanya. Paano ba rumakit? Actually, masa-search mo yung name niya sa Google. Wow. Ayan. Anyways, Madam? Yeah. Kasi gusto ni Gerald, kasi, ito yung pangalawang episode ng Nancy Esquera podcast at gusto ko pa rin, yung una naming, yung premiere episode, nagkwentuhan kami ni Gerald tungkol sa mga buhay-buhay namin dyan sa Pilipinas dati, nung kami ay mga mamahayag pa, at yung mga background namin. Gusto ko lang malaman din ng ating mga kababayan, tsaka yung mga nakikinig ngayon, mga kaibigan, na kung sino ako sa'yo dati nung tayo magkasama pa sa Talaga sasabihin ko talaga? Hindi yung personal, ha? Showbiz ba yan? Showbiz? Yeah. Hindi. Sige, sabihin, kasi yan si Nancy. Ano yan, mabait na, ayan susubulan ko na. Hindi, si Nancy kasi nagkakilala kami DZAR days. Actually, sila yung parang kakakuha lang ng MVP group. Tama, di ba, Nancy? Nauna ako sa'yo. Ilang buwan
mabili ng MVP Group yung Nation Broadcasting Corporation owned by Villar. Yung isa sa mga bossing doon si Mr. Cruz, tama ba? Nancy, yung head. Pero RIP na siya. Sorry. Oo, RIP. Yeah. So, kinuha ako doon from DWIZ. Kinuha niya ako doon sa AR. So, sila nun, hindi ko talaga sila kilala. Kasi, natatandaan mo merong Angels on the Road. Tandaan mo yung Jerry? Yung sikat na Angels on the Road, mga nakamotor na mga nagta-traffic. Yeah, wala pang MMDA doon. Ang mga MMDA, mga ano pa lang yan, mga tayo lang, wala silang mga motor-motor. Kahit yung Highway Patrol Group, hindi mo makikita sa daan. Pero sila, makikita mo sila sa daan. Mga nagbibigay ng situationer. Kaya ngayon nga, meron isang radio station dito sa Pilipinas, ginaya na yung Angel Traffic Update. So, I'm sure nakuha na kayo. Si Angel on the Road. Yun yung ng DZAR. So, mga nakaano yun, yung Harley Davidson na motor. Tama, di ba? Ganun naman kaganda yung mga motor nyo. Oo. So, doon ko sila... nagmamotor doon si Nancy. So, doon ko sila nakilala. Nakapasok ako doon, nung kinuha ako doon. Una, lagi lang nakasmile. Alam mo yun. Tapos, although may kakilala na ako sa loob, pero yan si Nancy yung unang nag-approach sa akin na nakipagkilala, ganyan. Tapos kung saan siya nakabit. Kasi meron kaming parang pinaka-head nun na, pwede ko ba sabihin na medyo hate and like nyo yun? Pahapyaw? Hate and like, anyway. So yun, doon muna ako sa loob, hindi muna ako lumalabas. Nasa programming, nasa news writing lang ako. Kasi since bago, kailangan ko medyo nangangapa-ngapa ako doon sa kanila kasi hindi ko talaga sila kilala. After mawala yon yung kanilang hate and like na supervisor, yun. Ako yung pumalit doon. Na I'm sure naman siguro like na like nyo naman ako noon. Siyempre. Hindi, yun. So, doon kami naging close ni Nancy. Actually, lahat naman silang mga angels on the road. So, since kasi matagal din ako sa industriya, sila yung nagtatanong palagi, ma'am, paano ba yung, kasi ang tawag nila doon sa supervisor nila before, madam. So, nung pumasok ako, ganun na rin yung tinawag nila sa akin. Although sabi ko, wag na. Parang jahe. Sabi niya, hindi yun yung tawag namin. So, yun, hanggang ngayon yan, tinatawag nila ako na madam. So, yan si Nancy, nagtatanong yan, lalo na pagka papakover mo siya, utusan mo siya sa isang coverage na minsan sa court. Magtatanong yan, ma'am, paano ba ito, madam? Ano bang gagawin? Paano ba mag-cover ng court? Ganyan. Paano yung proceeding? Ganyan. Matanong siya, tapos explain mo sa kanya, tapos yung ina-expect mong output, yun naman yung lalabas. Kaya lang, may ugali yan. Maano yan? Matampuhin yan. Nako, Jerry. Watch out. Hindi. Wala na yun, madam. Wala na. Hindi na matampuhin. Ayun. Yan yung number one, matampuhin. Pero yan, super bait. Pag inutusan mo, paggawa mo to, hindi yan magre-reklamo. Magre-reklamo yan after. Pag nagawa niya na. Kasi yun naman sinasabi ko sa kanila, gawin nyo muna, tsaka kayo magreklamo pagtapos nyo na. And then, marirealize nyo naman kung ano yung pinagawa sa inyo. Ito ba yung nakabuti o nakasama sa inyo? Nakatulong ba sa profesyon? May nakilala ba kayo? Ganon kasi yung ugali ko sa kanila. Tapos, pag binibigyan ko sila ng mga drills, like, halimbawa sa news writing, ganyan, nagpa-seminar pa kami mag-asawa sa kanila. Talagang matanong sila. Yung, alam mo yung gustong matuto na from step 1 hanggang sa pinakamataas na step. Ganun yan si Nancy. Kaya nga nung sinabi niya na nag-decide siya na mag-stay, although sabi lang niya nun susubukan niya. So nagulat ako na nandiyan na pala siya. Umiyak ka na no? sa dami niyang dinaanan niya dito. So talagang sabi ko, sige, good for you. Pero alam niyo naman kaya mo yan kasi malakas ang loob kasi niyan. 'Di ba? Kababaeng tao, nagmumoto.
pag pinasugod mo sa may mga rally, mauulan pa yan. Tulad doon, nag-EDSA. Yung EDSA 2, yung kay ERAP. Sila yung nandoon sa may EDSA shrine na hindi umalis. Tapos from time to time, hanggang makauwi ako ng bahay, ina-update ako. Tapos hindi alam ng mga nangyayari, yung ibang ng mga reporters yung nangyayari sa EDSA. Itong si Nancy, parang 1 o'clock na madaling araw, bigla akong ginising ng call. Sabi niya, Madam, pumunta ka ng studio. Sabi ko, bakit? Madam, magkakagulo na. Sabi ko, sino nakakaalam? Wala pa, ako pa lang. Kasi meron daw siyang kausap. So, dali-dali, naligo lang akong bilis. Tapos, 2 o'clock. Off-air kami nun kasi nag-on-air kami 4 o'clock. Yung boss namin, hindi namin makausap. Hindi namin, kasi pala, nag-take ng sleeping pills. Kasi hindi siya makatulog. So, parang nasobrahan yata. Oo, si boss mo to. So, nakatulog siya, hindi na siya nagising kaagad. Yung dapat niyang gising. Since yung aming boss nun, sila yung MVP group, sila Mr. Lumen, pinayagan kami na mag-broadcast. Sabi niya, sige, mag-on-air kayo. So, nagulat yung aming isa sa pinaka-bossing sa AM. Nung nag-i-air kami, hindi niya alam na. Pero since mayroon naman kaming approval dun sa boss namin, pinaka-bossing, wala rin naman siyang, natuwa naman siya. Kaya, may mga commendation kasi noon sila Nancy, sila talaga yung naunang break ng news about yun kay Erap Estrada na it's ganyan sila katsyaga. Yeah, and also natatandaan ko yung issue kay Nida Blanca. Isa yun sa yes. Baby na pinatawag pa yon ng NBI, nagpunta ang NBI doon sa namin, sa studio. Kasi naman si Nancy, nakaka-penetrate siya sa NBI. Tapos, penetrator pala ito siya. Oo. May nakaaway po sa TV dyan. Kaya maraming experience yun si Nancy na pag binigyan mo siya ng trabaho, although makikita mo sisimangot yan, yung kilay niya, yung mata niya, matalim yung tingin. Pero pag sinabi kong... Hindi, minsan gumagawa ako ng gano'n, no? Akala mo, di ko kayo na-obserbahan lahat. Bulgar. Hindi, basta pagkat inutusan mo yan, sasabihin ko, alam nyo na naman yung alam nyo yung posisyon ko. Gawin nyo, and then, tsaka kayo mag-complain after. Ayun. Nagpapasalamat ako. Pag uwi niyan, lang Jerry. Banggitin ko lang mga kaibigan na pag uwi niyan sa base, may dalang pasalubong niya. Kasi alam niya may kasalanan siya. Nanatili siya na kasalanan niya. Dalang pasalubong, may pansuhol. Hindi, pero love mo ako, alam ko yun. Doon sa ginawa mo naman sa amin na yun, marami kaming natutunan. Kita mo naman, narinig pa rin ako sa radyo. Dahil sa'yo. So, dami na tsaka sila Dugoy, di ba? Sila Ariel Fernandez. Si Leo Palo. Si Jimmy, nandiyan pa din. Ayun. Na-miss ko lang si Jeff Diaz. Oo nga pala. Oo, yung aking katuwang dati sa programa dyan sa AR. Di ba nandiyan din pala si Charlie? Si Charlie, I think sa San Francisco siya. Actually, kinukuha niya akong tandem dati sa programa. Kaya lang 2003 pa yun yung last namin na communication. So, hindi ko na alam kung nasan siya ngayon. Pero, nung time na yun, nasa San Francisco siya ngayon, hindi ko na alam. So, buti meron kayong time na makagawa ng ganitong sabi nga nila talaga, di ba, Jerry, Nance, pagka talagang nasa media ka, kahit anong pagkaabalahan mo, kahit lumipat ka ng ibang work, nandoon pa rin yung nurture mo na mag-media, di ba? Kahit may paraan, buti nga, na ngayon, modern technology. So, yes. The new media naman.
Ayun. Tsaka, yung ginagawa namin ngayon ni Jerry ay layunin naman na makatulong sa ating mga kababayan kasi na-experience namin both kung gaano yung hirap na manirahan sa ibang bansa, na wala ka sa sarili mong bansa, 'di ba? So yung mga differences ng pamumuhay, tapos yung mga kababayan natin na naghihirap din dito, gusto natin mabigyan sila ng anong tawag dito, i-acknowledge yung hirap na ginagawa nila para sa pamilya nila na nandyan sa Pilipinas. So, at maraming salamat kay Jerry sa pagbibigay niya rin sa atin ng oportunidad na muling makatulong sa pamamagitan nga ng radyo, ng pagsasalita, public service, yan. Yes. At saka hindi nila maalis yung pagka-Pilipino natin. Meron pa rin tayong malasakit sa ating bansa. Kaya, lalo na ngayon, na maraming pagsubok. At actually, next month, I think, 11 or 12, nandirito naman si President Obama sa Pilipinas. Oh, okay. Ko-cover mo siya? Hindi ako taga Malacanang eh. Hindi na ako nagko-cover sa Malacanang. So, yung Malacanang reporter. Anyway, pagka may time naman, bigyan ko kayo ng update dun sa mga gagawin niya din. Sumasagot si Mavic. Ang sabi niya, yung mga companies where she works for, yung Motley Fool, Value Walk, tsaka Uptrends. Tsaka sabi niya, si Nancy Siguera is seryosong reporter daw, sabi niya. Yun, Nancy, narinig mo yun. Seryosong reporter. Seryosong reporter saan? Sabi rin niya, you will find ways to practice the profession, public service and entertainment. Sabi naman. I know. Yeah. Okay lang, may treat ka na doon. Jollibee. Ano yan, libreng ads yan. Ay, sorry! Meron na dyan sa States, di ba? Oo, mayroon sa New York. Kanina, bago ako sumalang, ang sabi ko sa anak ko, kakain kami mamaya pagkatapos ng programa, punta kami ng Jollibee. So, yun. Bukas pa ba yun ngayon? Yeah, hanggang 9 o'clock sila. Okay. I think 9:30, parang ganun. 9 o'clock yung last na pasok ng tao. Okay. Yun ang alam ko. So, madam, maraming salamat sa iyo at sa susunod, sana paunlakan mo kami uli sa aming imbitasyon. Excited ako na makusap ka. Grabe. Oo nga. Ako din, excited din ako. Thank you for inviting me dyan sa inyong public service program at sana mas marami pa kayong matulungan ng mga kababayan natin, especially yung mga marami ng developments dito sa Pilipinas. Hindi lang naman puro negative, may mga positive din naman na pwede nating sa ating mga kababayan siya. Especially the positive, the good news, di ba? Yes, oo. Maraming salamat, Monchet. Thank you. Sana huwag ka magsasawa. Thank you. Yes, madam. Kailan ang punta mo dito? Hindi. Nag-expire na yung visa ko, so ayusin ko muna. Sige, usap tayo mamaya uli. Maraming salamat sa pagpapaunlak. Yes, good luck sa inyong dalawa, Jerry, Nan. Thank you. Okay, thank you. Okay, thank salamat. you. Okay, that was Monchet Larano. Yeah. Yes. Yeah, a friend of Nancy and kasama sa media. Maganda boses ni Monchet. Yeah, super. Magsingidad lang kami niyan. Oh, talaga. Hindi, medyo may edad siya ng konti sa akin. Siguro mga sabihin ba naman yung edad? Ano ko magagalit sa iyo? 35 lang siya. Oh. Ang tanda ko na pala. Hindi.
Ilang taon lang yung tanda niya sa akin. Okay. Pero malaki yung paggalang ko sa kanya. Oo, syempre. Kasi nung nagkakilala kami, yung experience niya talaga bilang reporter, matatag na. Yun. Nancy, nakikita mo ba yung chat box natin? Oo, pero hindi ako maka-reply. Naka-iPad ka ba? Hindi, nasa desktop ako. Hindi ka maka-reply kasi wala kang account sa chat. Pero nababasa mo yung messages ni Mavic? Nababasa ko yung mga messages ni Mavic sa chat box niya. Alright. So, time check. It's 10:09. Nabulol naman ako. It's 10:19 p.m. Dito sa aking location sa New Jersey. Anong oras na sa Los Angeles? 7:19 p.m. Siyempre, sa Pilipinas, anong oras na 10:19 a.m. At Tuesday ng umaga, right? So, ayun. So, invite mo sila, Nancy, next week. Yeah. Next week, inaanyayahan ulit namin kayo na makinig sa susunod na Lunes, mga kababayan dito sa Amerika, mga kababayan sa Pilipinas, at sa ibang bansa. Sa ibang bansa, syempre, sa lahat ng merong mga internet, they can connect and listen to us anytime. Right? Yes. Ayun. Well, anytime sa mga replay. Pero live tayo. Yes. Sa Mondays sa US at Martes sa Pilipinas. Ayun. So, magpunta lang po kayo www.podcastpilipinas.com/Nancy. Diretso po kayo sa aking webpage. Doon nyo po makikita yung mga replays din. At doon nyo rin po kami mapapakinggan. At sa susunod na Lunes po, makakasama po natin definitely si Attorney John Perry. Dudugo yung ilong natin lang kasi. Yan. Ano yan? Lawyer, di ba? Yeah, immigration lawyer siya. Kailangan na ako magbasa ng mga mga law books. Baka wala akong masabi. Yeah, immigration lawyer. Willing din siya na makapagbigay ng mga libreng serbisyo. Malaking bagay yon. Actually, yung kanyang mga tauhan sa law office niya ay 100% mga Pilipino. Okay. Puro mga Pilipino, and yung wife niya is Filipina. So nga pala, merong suggestion si Mavic na pwede sila mag-send ng message sa iyo. Oo. Paano kanila makakontact, Nancy? Okay, pwede po nilang silang mag-send ng sa aking email. Pwede nila akong makontak sa nancy_esguera@yahoo.com. At syempre, hindi po naka-private yung aking Facebook, so you can send a message, private messages anytime po. Nancy Ramos Esguera po yung sa Facebook. And also, you can follow me on Twitter then, Nancy Esguera, yes. Yeah, ang galing. As per your advice. Yes, and also, nasa Spreaker ka. Oh, yes. Actually, yung app na yon napaka gamitin. Diretso na kagad siya sa Spreaker. Maraming salamat kay Mavic for participating sa live chat box. Also, Nancy, since meron tayong guest sa next episode na immigration lawyer, we invite them to join the live chat para habang nagsasalita Attorney John Perry. Yeah, John Perry, habang nagsasalita si Attorney John Perry, they can chat in the chat box if they want to ask questions. Yes, tama po yun. At samantalahin nyo po yung pagkakataon na kasama po natin siya para yung mga tanong nyo na importante para sa tungkol sa pagproseso ng inyong mga dokumento matugunan po niya. At kasi syempre, Gerald, kung ikaw nagpa-process ka ng papel mo, bago ka makapagtanong sa isang immigration lawyer, you need to pay yung consultation fee, right? So, samantalahin niyo po, every Monday, regular po natin siya makakasama. You can ask yung mga questions kung meron. Regular talaga? Regular siya.
At least, 15 to 20 minutes makakasama natin siya. Oh, that's good. Very good. I know. Tapos, next week, gusto kong itackle yung magbibigay tayo ng konting information about dun sa yung gun control dito sa Amerika. Yes. Okay. Kasi merong issue 2 weeks ago tungkol dun sa magkakapatid na Pilipino na yung isa NYPD officer, tapos yung isa nag-work siya sa LAX sa customs. Yung tag dito nagpapadala po sila ng high-powered firearms dyan sa kapatid nila sa Pilipinas. Malaking issue po yun. And then, in connection to that, magbibigay tayo nung konkretong information tungkol sa mga bawal at hindi, yung hindi natin kailangang baliin ng mga batas ng Amerika. Kasi kapag bumali ka ng batas ng Amerika, ang kalaban mo talaga, Federal Bureau of Investigations. Kahit mataas pa yung position mo dito, kahit police. Yes. So, walang sinasanto. Yes. I know. Meron din tayong mga kausap na tao tungkol doon, although hindi siya magla-live, but yung mga informations, pakukuha natin sa kanya. So, abangan nyo po sa susunod na Lunes, parehong oras, 6 to 7 p.m. po dito sa Los Angeles, 9 to 10 p.m. sa New York, at 9 to 10 a.m. dyan po sa Pilipinas, Tuesday ng umaga. Kita-kita po ulit tayo, magkarinigan tayo, susunod na Lunes. Maraming salamat po. You just listened to the Nancy Esguerra Podcast. This is Pinoy Podcast and podcastpilipinas.com. Nagsasabing mabuhay at maraming salamat.